Sa isang mapagpasyang hakbang, agad na narating ni Azura ang hangganang kuta ng Nine Dragons River Secret Realm. Sa kanyang likuran ay makikita ang lubos na pagkawasak ng garrison, wala nang natirang buhay at ang bawat martial artist ay naging abo na lamang. Habang nakatayo sa ibabaw ng mga labi ng kanyang mga tinalo, ninamnam ni Azura ang masangsang na amoy ng pagkabulok at tumawa ng may matinding galit. Kinutya niya ang kahinaan ng mga tao na mabilis na nag-api ng hangin lamang na nilikha ng kanyang pagdaan, nang hindi man lang niya kinakailangang magpakawala ng sariling lakas. Diretsyong naglakad si Azura patungo sa Spatial Rift at sinubukang itapak ang isang paa upang pakiramdaman ang reaksyon nito, kung saan malinaw na isang matinding banggaan ang nagaganap. Ang Spatial Rift na dati ay tila malabnaw sa lambot ay nagsimulang mangisay ng marahas sa kanyang paglapit. Ang kanyang paang itinaas ay naglabas ng mga nakabubulag na kislap, habang ang kanyang immortal na laman ay unti-unting kinakain ng spatial repulsion hanggang sa lumitaw ang nangangitim na kalansay sa loob nito. Sa pamamagitan ng ulo sa gitna, ipinaliwanag na habang mas malakas ang isang nilalang, mas matindi ang pagtaboy sa kanya ng mga spatial rift, at kung wala ang limitasyong ito ay matagal na sanang winasak ng kanilang emperador ang mundong iyon. Naglabas si Azura ng isang kakaibang Rubik's Cube na yari sa kumpol-kumpol na laman na tila mga bula. Bagaman nagpakita ng matinding pagkadiri ang gitnang ulo sa paggamit ng mga relics ng mga demonyong halimaw, hinigpitan pa rin ni Azura ang hawak sa cube at itinaas ito sa kanyang harapan. Sa sandaling ipinasok ang artifact sa Spatial Rift, naging kakilakilabot at nakahihilo ang paligid habang mabilis na lumaki ang mga blokeng laman hanggang sa mabalot ang nanginginig na bitik. Nang bawiin ni Azura ang kanyang paang nilamon ng espasyo, napansin ang mga itim at pulang butil na namumuo sa hangin na parang isang puyo. Sa isang iglap, muling nabuo ang kanyang paa sa isang perpektong anyo. Gamit ang kanyang dambuhalang mga bisig, marahas niyang sinunggaban ang bubble flesh at itinulak ito pasulong ng buong lakas. Sa gitna ng pagkairita at isang mahinang ungol, tuluyang nakalusot ang kanyang dambuhalang katawan, hila-hila ang malakas na agos ng tubig mula sa kabilang panig. Sa kanyang pagtawid, agad niyang napagtanto na siya ay napalilibutan ng katubigan habang nakalahad sa kanyang harapan ang mundong Asher Star. Samantala, sa gitna ng Wado Conference ng Nine Great Family, nakatanggap ang punong tanggapan ng Dragon Sparrow Division ng isang babala mula kay Noah. Isang naka-encrypt na mensahe ang ipinadala sa buong Great Sea na nag-uutos sa lahat ng mga pinuno ng sekta na magbalik agad. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 100 taon, nagtipon-tipon ang lahat ng mga punong angkan na pawang matatanda na at dumedepende lamang sa mga yaman upang madugtungan ang buhay. Bagaman pilit nilang itinatago ang amoy ng kanilang katandaan gamit ang mga pabango, nanatiling matindi ang tensyon at sigla ng pagtitipon dahil sa tindi ng emergency na nagaganap. Sa gitna ng tumitinding tensyon, iniutos ng punong angkan ng Zhou ang pagtigil sa mga walang saysay na diskusyon. Tahasan niyang kinwestiyon ang hindi pagpapakita ni Fu Hongsheng sa kabila ng banta sa kabisera, kasabay ng paghahanap sa kinaroroonan ni Shi Jinwen at Qinglong na kapwa hindi na makontak. Tumugon ang punong angkan ng Sima sa isang mahinang boses, na nag-uulat tungkol sa misteryosong paglaho ni Shi Jinwen at Qinglong. Bagaman binanggit niyang may ipinadala na silang tauhan upang hanapin si Fu Hongsheng, hindi na natapos ang kanyang pahayag. Sa pag-asam ng kasagutan, sumandal pasulong ang punong angkan ng Lan upang itanong ang resulta, ngunit tanging katahimikan ang namayani sa silid. Dahil sa kawalan ng tugon mula kay Fu Hongsheng, lumitaw ang hinalang maaaring nasa gitna ito ng isang kritikal na pagsasanay o kaya naman ay sadyang nagtatago. Habang nagpapakita ng matinding pighati ang punong angkan ng Ying, hindi naman naitago ng punong angkan ng Zhou ang kanyang puot. Buong galit niyang pinaratangan si Fu Hongsheng bilang isang ambisyosong mandirigmang nagnanais agawin ang kapangyarihan sa Great Sea at pabagsakin ang siyam na angkan ng Wado. Ipinaalala rin niya ang kanyang dating babala na dapat ay may hangganan ang ibinibigay na dangal sa mga mandirigma upang hindi lumaki ang kanilang mga ulo. Malamig na sinuri ng punong angkan ng Zhou ang sitwasyon at itinanong kung hahayaan ba nilang ang siyam na angkan lamang ang humarap sa malaking banta. Ikinatwiran niya na ang lahat ng ito ay isang bitag ni Fu Hongsheng, binigyang diin niya na kung mauubos ang kanilang mga mandirigma sa labanang ito, mawawala ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan na magiging sanhi ng kanilang tuluyang pagbagsak. Dahil dito,
isang maingat na mungkahi ang inilatag tungkol sa pansamantalang tactical na pag-atras upang hintayin ang pagtitipon ng lahat ng puwersa ng bansa. Bagaman nauunawaan ng lahat ang pahiwatig, walang sino man ang naglakas loob na kumpirmahin ito ng direkta. Samantala sa Wado, biglang naputol ang katahimikan ng nagniningning na Nine Dragons River. Isang dambuhalang haligi ng tubig ang biglang sumabog paitaas na naging sanhi ng malawakang panlulumo at takot sa mga sibilyan. Mabilis na nang itim ang tubig ng ilog at nagsulputan ang libu-libong patay na isda sa ibabaw nito. Sa gitna ng kaguluhan, nanginginig na nagpahayag ng pangamba ang mga saksi, kung saan ang ilan ay naghihinalang ito na ang pagbukas ng isang secret realm bago pa man sila tuluyang lumunin ng takot. Isang dambuhalang figurang kulay, abo at itim ang biglang bumagsak mula sa langit, na nagdulot ng isang nakalulumpong presyon sa buong paligid. Kasabay ng isang malakas na dagandong, humagupit ang isang madilim at masangsang na usok ng pagkabulok na agad na tumupok sa sinumang maabot nito. Sa gitna ng trahedyang ito, lumapag ang higanting anyo ni Azura sa Wado. Nagpakita ng matinding pangungutya ang tatlong ulo ng halimaw habang minamaliit ang kahinaan ng mga tao, na anila ay hindi man lang makatatagal sa isang suntok at agad na magiging alikabok. Nang walang pag-aalinlangan, ikinalat ni Azura ang kanyang nakatatakot na death aura sa lahat ng direksyon, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang baluktot na kapangyarihang higit pa sa kayang unawain ng mga mortal. Sa punong tanggapan ng Dragon Sparrow Division, nagdulot ng matinding sindik ang paglabas ng isang pulang babala sa kanilang mga screen. Sa pamamagitan ng surveillance footage, nakita ng mga tauhan ang hitsura ni Azura na may 3 ulo at 6 na kamay habang prenteng nag-uunat sa gitna ng isang mataong kalye. Kinumpirma ng lahat na isang Lord class na demonyong halimaw ang nakapasok sa puso ng imperyo. Hindi nagtagal, tumitig ang kanang ulo nito sa kamera at gamit ang mga matang kulay dugo ay naglabas ng sinag na nagresulta sa pagkaputol ng signal at pagdilim ng screen. Dahil sa kritikal na sitwasyon, nagnitngit ang mga ngipin ni Direktor Wang Jiting habang naglalabas ng mga apurahang utos. Aminado siyang dahado ang kanilang panig dahil ang mga pangunahing mandirigma ay nasa border habang wala rin sa kabisera ang kanilang mga mahuhusay na pinuno. Sa kabila nito, iniutos niya ang pagpapakilos sa lahat ng tauhan ng Dragon Sparrow sa buong lungsod upang bumili ng oras hanggang sa dumating ang mga tagapagtanggol na martial artist ng bansa. Sa pampang ng Nine Dragons River, 4 na kilalang pinuno ng mga paaralan ng martial arts ang matapang na humakbang upang harangan ang kalaban. Upang mapatigil ang pagkalat ng Death Aura, pinili nila sina Li Tingxiang ng Risheng Martial Arts School, Lin Hong ng Jinghong Martial Arts School, Umaka ng Hongtu Martial Arts School, at Su Shanrong ng Wado Jingkai Martial Arts School na isakripisyo ang kanilang sariling buhay at sariling dugo. Sabay-sabay silang humarap kay Azura at formal na naghayag ng hamon sa labanan, ngunit isang malamig na pagtawa lamang ng paghamak ang itinugon ng gitnang ulo ng halimaw sa kanilang presensya. Agad na tumawa nang may pangungutya ang kaliwang ulo ni Azura habang kinukutya ang mga martial artist bilang mga mababahong langgam na nangangahas magyabang ng lakas. Kasunod nito, mabangis na umatungal ang kanang ulo at naghayag ng kagustuhang lipulin ang mga ito ng walang awa dahil sa kanilang labis na kahinaan. Sa kabilang banda, nanatiling seryoso at nakapikit ang gitnang ulo habang malamig na nagbabala sa mga tao na lumikas na agad. Tahasang ipinaliwanag ng gitnang ulo na tanging malalakas na kalaban lamang ang hinahanap ni Azura at ang mga taong nasa harap niya ay wala ng puwang para sa pag-unlad. Binigyang diin pa nito na ang panatiliing buhay ang mga master ay walang epekto sa dakilang balak ng kanilang emperador, kaya mas mainam na piliin na lamang ang tumakas bilang pagtanggap sa masakit na katotohanan. Sa kabila ng babalang ito, isang mapanghamak na ngiti lamang ang itinugon ng 4 na master bago sila sabay-sabay na sumugod. Nagkaisa ang mga ito sa paniniwalang kailangan nilang makatagal ng 3 minuto, hanggang sa dumating ang mga eksperto ng Dragon Sparrow Division at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kabisera. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang buong lakas at pagtutulungan, hindi man lang nila nagawang mapa-address ang katawan ni Azura. Nanatili lamang na nakatayo ng tuwid ang halimaw habang malamig silang pinagmamasdan na tila mga mangmang na kumikapit sa isang imposibleng pangarap. Nang makitang tumangging tumabi ang mga master sa kabila ng pagkakataong ibinigay sa kanila, humalaklak ng puno ng paghamak ang kanang ulo ni Azura at idineklara ang paggalang sa kanilang naging desisyon.
Sa isang iglap, nagpakitang gilas si Azura ng bilis na hindi kayang abutin ng imahinasyon. Sa pamamagitan lamang ng mga casual na kumpas ng kamay, 3 sa mga master ang agad na naging ambon ng dugo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gitnang ulo habang kinikilala ang lakas ng loob ng mga ito. Subalit idinagdag din na ang katapangang walang sapat na lakas ay humahantong lamang sa trahedya. Sa kabutihang palad, si Linhong ang huling master na natira dahil sa siya ang pandak sa kanilang 4, subalit, hindi na nagawang makakilos sa gitna ng matinding sindik at bilis ng kalaban. Matapos ang tunog ng pagtama ng bakal sa laman at pagtilamsik ng dugo, tuluyan ng bumagsak ang lahat ng mga master nang walang itinitira. Sa kabilang banda, sabay-sabay na pinaulanan ng apoy ng mga anti-aircraft gun at mga Dragon Sparrow bomber si Azura sa gitna ng matinding bakbakan. Mabilis na kumilos ang mga artillery system at low-altitude bomber upang magpakawala ng mga bomba sa layuning piliting paatrisan ang dambuhalang kalaban. Sa kabila ng lahat ng pagsabog at mga balang nakatuon sa kanya, nanatiling nakatindig ng matikas at walang bakas ng takot si Azura. Sa halip na mayanig, buong tapang siyang umatungal at iprinoklama ang pagpapalawak ng kanyang domain of rotten death. Napatunayan sa isang emergency alert mula sa observation center na walang silbi ang mga long-range weapon laban sa depensa ni Azura. Ang lahat ng mga bala at pampasabog na pumasok sa kanyang domain ay agad na kinalawang at natunaw bago pa man makatama. Dahil dito, ang mga fighter plane na lamang ang natirang pag-asa ng lungsod habang patuloy na naglalabas ng masangsang at makapal na enerhiya ang halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na naghati ng gawain ang mga fighter plane kung saan ang Departments 2 at 3 ang direktang sumugod, habang ang Departments 4 at 5 naman ang nagsilbing suporta. Nagpakita ng matinding pagkatuwa ang kanang ulo ni Azura sa pagkakita ng mga bagong target na itinuturing nitong karapat-dapat na huntingin, habang ang kaliwang ulo naman ay nangutya at nagpahayag ng pagnanais na pumatay at durugan ng lahat ng bagay. Sinubukang gamitin ng mga fighter ang kanilang sagad na lakas upang pigilan si Azura sa anumang paraan. Matapos ang 10 minuto, nakarating sa headquarters ng Dragon Sparrow ang mga ulat na nagpaguho sa mundo ni Direktor Wang Jiting. Nakumpirma ang pagkasawi ng mga pinuno ng Department 2 at Department 3, kasama ang 50 espesyalista. Iniulat din ang pagbubuwis ng buhay ng mga pinuno ng Department 4 at Department 5 habang isinasagawa ang isang tactical na pag-address. Bagaman dumating na ang mga pinuno mula sa iba't ibang martial association, nanatiling kritikal ang sitwasyon dahil sa patuloy na paglusob ni Azura patungo sa sentro ng lungsod. Halos hindi na makatayo at hirap nang magsalita si Direktor Wang Jiting dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng 4 na Grandmaster sa Spatial Rift Realm. Sa gitna ng kanyang pamanhid at pighati, paus niyang itinanong kung nakontak na ba sina Fu Hongsheng, Shi Jingwen at Qinglong, ngunit negatibo ang naging tugon ng kanyang mga tauhan. Galit na kinwestiyon ni Direktor Wang Jiting ang kawalan ng aksyon mula sa 9 na dakilang pamilya ng Wado Capital, na tanging mga watek-watek na mandirigma lamang ang ipinapadala at tila hinahayaang mamatay ang mga tagapagtanggol ng lungsod ng walang pakikipag-ugnayan sa Dragon Sparrow. Sa huli, isang nakapanghihilakbot na tili ang umalangaw sa headquarters nang lumabas sa malaking screen ang dambuhalang braso ni Azura. Ipinakita niya sa harap ng kamera ang lure-lure na katawan ng isang mandirigma habang ang dugo ay umaagos na parang ulan, isang karumal-dumal na tanawing nagdulot ng matinding pagkasuka at kilabot sa lahat ng nakasaksi. Dahil sa mga nasaksihang lagim, tuluyan ng binalot ng kawalan ng pag-asa si Direktor Wang Jiting. Sa kanyang isipan, tiyak na ang pagbagsak ng Wado at ng buong Great Xia sa kamay ni Azura. Mukha siyang kaawa-awa sa gitna ng krisis habang sinasabunutan ang sariling ulo kahit kalbo, isang reaksyong natural lamang sa harap ng hindi mapantayang lakas ng kalaban. Sa tindi ng emosyon, malakas siyang nagmura at idineklara na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang pakawalan ang Special Combat Force. Bagaman nag-aalangan at nanginginig ang kanyang tauhan dahil sa panganib na dala ng mga taong ito na hindi basta-basta makokontrol, nanindigan ang direktor. Iginiit niyang oras na ito ng buhay o kamatayan para sa lungsod, at siya mismo ang mananagot sa anumang kahihinatnan ng kanyang utos. Samantala, sa isang kalsada malapit sa Nine Dragons River, patuloy ang relax na paglalakad ni Azura habang naglalabas ng mga gas na nagpapabulok sa lahat ng mahawakan nito. Lalong kumapal ang miasma sa bawat eskinita,
kasabay ng masangsang na amoy ng mga bangkay na humahalimuyak sa hangin. Sa gitna ng kanyang payapang paglakad, isang matapang na mandirigma ang sumugod at sumigaw upang harangin ang halimaw. Ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Asura, ang binata ay itinuring lamang na isang langaw na umaaligid. Sa isang casual na kumpas lamang ng kamay, naglaho ang mandirigma na parang alikabok nang hindi man lang tinapunan ng tingin ng dambuhala. Sa gitna ng pagkainip, casual na sinipa ni Asura ang isang fire hydrant at nangutya na puro porma lamang ang mga taga-Dragon Sparrow. Habang nananatiling nakapikit ang kanyang ikatlong ulo, nagreklamo siya sa duming na darama at ginamit ang tubig mula sa nawasak na hydrant upang maglinis. Biglang naputol ang kanyang pagsasalita ng makarinig ng mga boses na pumupuna sa kanyang ginagawa. Sa gitna ng mga guho, tatlong kakaibang figure ang lumitaw na nagpukaw sa kuryosidad ni Asura. Ang isa ay nakabalot sa benda at may hawak na dalawang talam, na bagaman humahanga sa pagkawasak ng lungsod ay nanindigang kailangang mamatay ng halimaw. Isang lalaking puno ng peklat ang tumawa ng may baliw na ngiti, habang isang tahimik na figure na may pasan na dambuhalang espada ang sumunod sa kanila. Sila ang pinakamalalakas na presong nasa death row na hawak ng Dragon Sparrow. Dahil dito, humalaklak ng malakas ang ulong nasa kanang balikat ni Asura dahil sa tila pagmaliit sa kanilang kakayahan. Sumang-ayon naman ang kaliwang ulo na puno ng galit at nagsimulang bamulong ng utos na patayin ang mga bagong dating. Dahil sa nasaksihang pangyayari, minarapat ng gitnang ulo ni Asura na magpakita ng matinding panggigigil, ngunit biglang naantala ang kanyang pansin ng isang bagay sa kalayuan. Sa halip na ang tatlong mandirigma sa kanyang harapan ang pagtuunan, itinitig niya ang kanyang paningin sa langit kung saan isang lumulutang na lungsod ang unti-unting sumisibol mula sa mga ulap. Inihayag niya na bagaman may halaga ang mga nasa harap niya, hindi ang mga ito mapapantayan ng kahalagahan ng nasa itaas, kaya naman ipinasya niyang tapusin na ang laban ng mabilis upang paglaanan ng oras ang nasa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, idinilat ng gitnang ulo ni Asura ang kanyang mata, isang nanluluwang eyeball na tila paputok na at may pulang balintataw na tila humihigop ng kaluluwa. Ang dalawa pang ulo sa kanyang gilid ay namangha sa naging desisyon ng kanilang nakatatandang kapatid, na nagpapahiwatig na ang mandirigmang nasa itaas ay tunay na malakas upang makuha ang ganitong antas ng atensyon. Sa kabilang banda, ang lalaking balot ng benda ay tumawa ng may labis na kaiabangan at binaliwala ang banta ni Asura, habang ipinagmamalaki ang dami ng mga lord na napatay niya noon at nangakong dudurugin ang mukha ng halimaw. Matapos magsalita ang gitnang ulo, sabay na ipinikit ng dalawang ulo sa gilid ang kanilang mga mata at pinagdaop ang mga kamay habang bumibigkas ng mga kakaibang orasyong Budista. Nagbago ang anyo ni Asura nang tumubo ang apat na karagdagang braso mula sa kanyang katawan. Ang isang panig ay kulay asul at berde samantalang ang isa naman ay kulay dugo. Habang patuloy ang pagbigkas ng mga misteryosong incantation, isang nagniningning na bilog ang lumitaw sa kanyang likuran sa gitna ng nakalalasong hangin. Sa huling sandali, idinilat ng husto ng gitnang ulo ang kanyang mga mata at malamig na nag-utos ng pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng domain expand. Napuno ng matinding sindek ang lalaking balot ng benda nang mapagtantong ang isang demonyo ay may kakayahang gumamit ng martial domain. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang ang tatlong espesyal na mandirigma, isang itim na globo ang lumabas mula kay Asura at tuluyang nilamon ang mga ito, gamit ang dakilang heavenly technique ng Great Sia upang tapusin ang buhay ng tatlong presong inaasahan sanang magliligtas sa lungsod. Sa gitna ng wado, isang black sphere ang pumailan lang sa himpapawid at ikinulong ang tatlong tanyag na mandirigma ng Special Combat Record, isang kaganapang nasaksihan mula sa malayo. Hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng mga bitik ang globo habang nananatili si Asura sa kanyang poster ng pagpapakawala ng domain. Sa huli, tuluyan nang naglaho ang tatlong kalaban ng walang iniwang bakas, na tila hindi kailanman umiral sa mundong iyon. Dahil sa mabilis na paglipol sa mga ito, ngumiti si Asura nang may pangungot siya at minaliit ang antas ng lakas ng kanyang mga nakaharap. Humalaklak ang kanang ulo at naghayag ng paniniwalang lahat ng balakid ay napatay na, kasabay ng obserbasyon tungkol sa karupukan ng mga tao. Nagpahayag din ito ng pag-asa na ang malakas na nilalang sa itaas ay makapagbibigay ng higit na katuwaan kaysa sa mga naunang kalaban.
Sumang-ayon ang kaliwang ulo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe tungkol sa kahinaan ng kanilang mga kaaway at ang pagnanais na makahanap ng higit na hamon sa pakikipaglaban. Sa gitna ng pagyayabang ng kanyang dalawang ulo, nag-utos ng katahimikan ang gitnang ulo ni Azura at idineklara ang kanilang susunod na hakbang. Yumukod ang dambuhala at pumadyak ng malakas upang kumuha ng buwelo, na nagresulta sa pag-power up ng kanyang mekanikal na mga buto at kasukasuan. Sa kanyang pagtalon patungo sa langit, niyanig ang pundasyon ng Wado at nagkapira-piraso ang lupang kanyang tinuntungan, habang tumatalsak ang mga alikabok at bato sa paligid. Bilang tugon sa paparating na banta, agad na inactivate ng Imperial Sky Academy City ang kanilang energy field sa pinakamataas na antas. Gayunpaman, minaliit ni Azura ang depensang ito at itinuring na kasing nipos lamang ng papel ang proteksyong nakabalot sa lungsod. Sa kabila ng mga emergency alert ng system tungkol sa mabilis na paglapit ng isang matinding energy reaction, nagpatuloy ang gitnang ulo sa paglusob ng may pananabik at sigaw ng paghamak. Para sa kanya, ang pagpasok sa naturang depensa ay kasing dali lamang ng pagbasag ng bala sa salamin. Sa gitna ng ulan ng mga rocket, anti-air fire, at mga missile, nanatiling kampante si Azura at iginiit na hindi matatabla ng mga armas ng tao ang kanilang kauri. Habang nagpapakita ng pagkainip ang kaliwang ulo at pagnanais na muling pumatay, nagpakawala ang dalawang ulo sa gilid ng dambuhalang pulang laser beam na tumupok sa lahat ng balang humaharang sa kanila. Habang nagmamanyobra ang gitnang ulo upang wasakin ang lahat ng madadaanan, bigla itong nakaramdam ng pag-aalinlangan ng mapansing naglaho ang aura ng malakas na taong kanyang hinahabol. Sa sandaling nagtatanong ang halimaw kung tumakas na ba ang kanyang hinahanap, biglang lumitaw sa kanyang likuran si Gonke. Nakasuot ito ng itim na combat suit at tinatangay ng hangin ang kulay pilak na buhok, habang suot ang isang matalas na ngiting may dimple at kitang-kita ang isang pangil. Sa pagtatagpo ng paningin ni Azura at ng mga matang kulay ruby ni Gonke, tila pansamantalang huminto ang takbo ng mundo. Hinawakan ni Gonke ang kanyang talam nang may determinasyong ipadala ang halimaw sa impyerno, kasabay ng isang babala na ang dambuhala dapat ang tumakas sa pagkakataong iyon. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi man lang namalaya ng halimaw ang pagdating ni Gonke, hanggang sa isang iglap ay nabaon na ang isang punyal sa lalamunan ni Azura. Matapos ang mabilis na pag-ataking nagdulot ng pagtilamsik ng dugo, lumayo si Gonke nang may mapaglarong ngiti. Agad namang pinagsama ni Azura ang kanyang 6 na braso upang magpakawala ng isang kulay abong Deathstorm para maitulak palayo ang maliit na figure. Ang leeg ng halimaw ay nagtamo ng malalim na hiwa hanggang buto at halos nakabitin na lamang sa laman. Sa pamamagitan ng isang orasyon na tinatawag na Corrosive Wind of Death, mabilis na nagtipon ang mga kulay abong butil upang pagalingin ang sugat sa loob lamang ng isang sandali. Nang mawala ang usok, muling lumitaw si Gonke na may bahid ng gulat sa kanyang mukha dahil sa bilis ng pagpapagaling ni Azura, at hindi nito napigil ang magpahayag ng pagkadiri sa nakitang proseso. Ang ulong nasa kanan ay nagpakita ng pagkatuwa at interes, inilalabas ang mahabang dila habang inamin sa kanyang nakatatandang kapatid ang panganib na maaaring idulot ng pagkapugot ng kanilang ulo, kahit pa hindi mawasak ang kanilang demon core. Para sa kanila, ang pagkakahanap ng katapat ay isang kapana-panabik na kaganapan. Samantala, ang kaliwang ulo ay nagpumiglas sa galit dahil sa tinamong sugat, habang ang gitnang ulo naman ay tahimik na humanga sa kakayahan ni Gonke na magpakawala ng ganoong klaseng purong saksak ng walang babala. Idineklara ng gitnang ulo na si Gonke ang pinakamahalagang huli sa lahat ng mga tao sa lugar na iyon. Sa tindi ng kanyang galit at presyon, tila anumang sandali ay luluwa na ang kanyang mga mata habang tinatapos ang paghihilom ng kanyang leeg. Bilang tugon sa papuri, bahagyang ngumiti si Gonke at nagpahayag ng pagnanais na ipakita pa ang kanyang tunay na kakayahan. Biglang ipinamalas ni Gonke ang kanyang Renegan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang killing intent. Dalawang dambuhalang mata ang lumitaw sa kanyang likuran kasabay ng isang kulay dugong aparisyon na nagdulot ng sindek sa paligid. Isang ilusyon ang nabuo sa ilalim nila kung saan naramdaman ni Azura na nakatapak siya sa isang malagkit at sariwang lawa ng dugo. Napagtanto ng halimaw na ipinasok siya ni Gonke sa isang domain na nakapatong lamang sa realidad sa halip na gumawa ng hiwalay na espasyo. Sinubukan ni Azura ang katatagan ng nasabing domain habang si Gonke naman ay patuloy na nanukso,
iginigiit na mas maganda ang kanyang aura kumpara sa madumi at nakatutunaw na kapangyarihan ng halimaw. Dahil sa pagkawala ng pasensya at matinding pagngit-ngit, itinigil ni Azura ang pakikipagpalitan ng salita at nagpakawala ng isang malakas na atake na tinawag niyang Sunset Quake Hammer. Sa isang kisap mata, biglang sumulpot si Azura sa likuran ni Gonke at nagpakawala ng sunod-sunod na hagupit gamit ang kanyang 6 na dambuhalang kamao. Ang tindi ng puwersa mula sa mga mabilis at malalakas na suntok ay naging sanhi ng pagyanig at pagtagilid ng lumulutang na Imperial University City. Gayunpaman, muling naglaho si Gonke at tanging isang agos ng naglalagablab na gintong liwanag ang naiwan sa loob ng pulang ilusyon, bagay na nagdulot ng pagtataka kay Azura dahil sa kawalan ng anumang bakas ng kanyang kalaban. Narinig ni Azura ang boses ni Gonke mula sa kanyang likuran, na nagpapahayag ng pagkagulat sa kakayahan ng halimaw na gumamit ng mga teknik. Bagaman inamin ni Gonke na kamangha-mangha ang lakas ni Azura, hindi man lamang nito napinsala kahit ang kukuman lang ng matanda. Nauuto ang dambuhala habang pilit na iniintindi kung ang nasaksihan ba ay isang teleportation o bahagi lamang ng isang ilusyon. Habang kalmadong nakatayo si Gonke sa paanan ng halimaw, naramdaman nito ang bahagyang inis dahil sa muling paggising ng kanyang fighting instinct, kaya naman idineklara niya ang pagsisimula ng kanyang tunay na pagkilos habang kumikislap ang kanyang mga balintataw na kulay dugo. Itinaas ni Gonke ang kanyang daliri at pinagana ang blood-devouring slaughter pole, kung saan libu-libong butil ng dugo ang umangat mula sa kinatatayuan ni Azura at naging mga malalambot na bula. Ang ulong nasa kanan ni Azura ay misteryosong ngumiti nang mapansin ang tindi ng kapangyarihang taglay ng mga patak ng dugo, na nagsimulang bumuo ng isang napakasiksik na lambat na gawa sa mga hibla ng dugo. Sa kabila ng panganib, tuwang-tuwa ang ulo dahil sa paniniwalang nabasa nito ang galaw ni Gonke at wala na itong pagkakataon pang makatakas. Ipinagpatuloy ni Gonke ang pagbuo ng kanyang domain hanggang sa ang mga patak ng dugo ay tumigas at naging isang malasilk na bola na bumalot at pumigil sa bawat galaw ni Azura. Habang nakatayo sa itaas, nagpakita si Gonke ng nakakakilabot na lupit na hinaluan ng mga kakaibang cute anime poses bago malamig na nagpahayag na oras na para sa paghiwa-hiwa. Nagdulot ng matinding pagkabigla at pait sa gitnang ulo ni Azura ang narinig, lalo na nang magsimulang dumating ang walang awat na mga hiwa mula sa lahat ng direksyon sa loob ng matrix ni Gonke. Sa kabila ng kanyang katawang parang bakal na kayang baliwalain ang mga tira ng ibang mga master, hindi nito nakayang sanggain ang libu-libong hiwa na sabay-sabay na tumama sa bawat bahagi ng kanyang katawan, maging sa kanyang mga mata. Bagaman sinubukang hilumin ng mga itim na butil ang kanyang mga sugat, hindi nito mapantayan ang bilis ng mga sumunod pang pag-atake. Sa halip na mabalot ng takot, lalo lamang nasabik si Azura sa harap ng katotohanang ang kanyang kalaban ay hindi basta-basta. Bagaman isang labanang nasa antas na inaasam niya ang nagaganap, nanindigan si Azura na hindi pa siya maaaring mamatay sa gitna ng pakikipagtunggali. Sa kabila ng pagkapuno ng kanyang katawan ng mga patak ng itim na dugo, nananatili ang kanyang pananibik at binigyang diin na ang lahat ng tinatamasang sakit ay hindi pa sapat na kaligayahan para sa kanya. Subalit, bago pa man niya matapos ang kanyang pahayag, biglang binalot ng kaba ang halimaw ng maramdamang bumigat ang kanyang mga binti. Sa kanyang pagsilip sa ibaba, nasaksihan niya ang isang kakilakilabot na tanawing katulad ng isang nagmamakaawang mga zombie, kung saan maraming pulang figure ang gumagapang paakyat at pilit na kumikapit sa kanyang mga binti. Napuno ng sindak ang mukha ni Azura habang nararamdaman ang bigat ng isang malalim na pulang aura na nananalaytay sa kanya. Nawalan siya ng kibo nang makita ang isang bundok ng mga bangkay sa ilalim na pinapatungan ng 3 dambuhalang bungo, isang libingan ng kamatayan na hindi niya inasahang makikita. Dahil sa nakapanghihilakbot na ilusyong ito, tuluyang napako ang mga binti ni Azura at hindi na siya makagalaw. Matapos niyang gamitin ang kanyang kakayahang magpagaling sa buong katawan, pinuri pa niya ang talento ni Gonke sa pagpaslang at binanggit na ito ay magiging malaking balakid sa landas ng kanilang emperador. At kung hindi lamang dahil sa pinsala sa psychological trauma nito na humahadlang sa pag-abot ng mas mataas na antas ng kapangyarihan. Dahil sa pagkayamot sa mahabang pananalita ng halimaw, tinakpan ni Gonke ang kanyang mga tainga at mapanuyang kumanta ng My Way upang maipakitang wala siyang interes sa mga sinasabi ni Azura. Hindi na sumagot ang dambuhala at sa halip ay nagpa siyang buksan ang isang malawak na domain upang tapusin na ang labanan ng mabilis at makapagtugis pa ng ibang mga master.
Napansin ni Gongke ang paglitaw ng space vessel aura mula sa kalaban at sa halip na matakot ay nagpakita pa ito ng kuryosidad. Doon din ay naglabas si Gongke ng isang cellphone na may dilaw na bear case mula sa kanyang bra. Sa layuning i-record ang buong pangyayari upang ipakita sa kanyang estudyanteng si Little Yihei ang tunay na lakas ng kanyang guro. Sa gitna ng pagpapakitang gilas bilang isang maalagang guro, nagpakawala si Gongke ng isang malakas at amoy dugong aura na tinawag niyang Flare Domain Boundless Severing Hand, kasabay ng paglitaw ng isang malamultong gilitin. Bilang kontra-atake, pinalawak ni Azura ang kanyang Black Sphere upang lumunin ang realidad, ngunit agad siyang sinupil ng 10,000 kinakalawang na pulang kadena mula sa domain ni Gongke. Ang mga tanikalang ito ay tumagos sa mga binti, braso, at balikat ng halimaw upang pilitin itong lumahod sa ilalim ng gilitin. Sa kabilang banda, napansin ni Gongke na unti-unti nang nagiging transparent ang kanyang sariling katawan dahil sa epekto ng domain ni Azura na nagbubures sa kanyang pag-iral. Sa kabila ng pagkakabitin sa mga kadena at pagkasakal, nakuha pang mangutya ni Azura at idineklarang buburahin niya si Gongke gamit ang Great Firmament bilang huling pagpupugay sa magandang laban na ibinigay nito. Sa sandaling halos ulo na lamang ni Gongke ang natitira dahil sa pagkakabure ng kanyang katawan, sumigaw si Gongke at pinuna ang labis na kayabangan at hilig sa pagmamalaki ng halimaw. Sa gitna ng matinding pagtutuos, iniutos ni Gongke ang pagbagsak ng gilitin upang tuluyang putulan ng ulo ang halimaw. Sa pagbulusok ng talam, humigpit ang mga kadena sa leeg ni Azura at ang malakas na pagtama nito ay naging sanhi ng pagyanig at pagkakawasak ng buong ilusyon. Nang maglaho ang domain, muling nalantad ang tunay na mundo kung saan lupaypay na bumagsak sa sahig si Gongke, pagod at halos maubusan ng lakas. Habang iniinda ang sakit ng kanyang baywang at mga binti na muntik ng maglaho, napansin din niyang hindi naging maganda ang lagay ni Azura na ngayon ay sunog at umuusok na tila isang sirang makina. Kinilala ni Azura ang pambihirang lakas ng kanyang kalaban at inaming kailangan nilang ibuhos ang lahat upang mapatay ito. Isinantabi ng halimaw ang mga martial arts ng tao at nagpa siyang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Mula sa kanyang likuran, 6 na matutulis na buto ang bumulwak palabas, na binalot ng dugo at malagkit na laman. Ginamit ni Azura ang kanyang 6 na braso upang bunutin ang mga ito at gawing 6 na talam na yari sa laman. Sa pagbalot ng itim na usok at matinding death aura, naghanda si Azura na lumaban gamit ang kanyang likas na mabangis na instinct. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang anyo ni Gongke. Bilang isang dalubhasa, naramdaman niyang ang posibilidad ng kanyang kamatayan ay nasa sukdulan na. Sa kabila ng kanyang karanasan bilang isang domain killing master, inamin niyang ang kanyang kasalukuyang kondisyon at ang bagsik ng kaaway ay nagpababa sa kanyang pagkakataong manalo. Bagaman sinuri niyang hindi pa bihasa si Azura sa paggamit ng domain, ang kasalukuyang aura nito ay tuluyan ng gumapos sa kanya, na nagdulot ng pangitain ng sarili niyang pagkawasak sa ilalim ng nakal-alasong kapangyarihan ng halimaw. Binalot ng takot at pamumutla si Gongke habang pinagmamasdan ng tila itinakda niyang katapusan. Sa gitna ng pagtanggap sa kanyang tadhana, dahan-dahan siyang bumangon at nagnilay-nilay tungkol sa kanyang sakripisyo para sa proteksyon ng Wado. Inisip niya ang magiging alaala niya para sa kanyang mga estudyante, lalo na kay Little Yihei, at ang pagpupugay na ibibigay ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng kanyang edad na 105, nakaramdam pa rin si Gongke ng pagnanais na mabuhay para sa mga simpleng bagay na kanyang kinagigiliwan, tulad ng mga laro at nobela. Sa huling sandali, nag-iwan siya ng payo at pag-aalaga para sa kanyang disipulong si Yihei. Sa kabila ng lahat, nagpa siya si Gongke na itaya ang lahat sa isang huling sugal at inihanda ang kanyang buong puot para sa susunod na yugto ng labanan. Sa sandaling iyon, ang langit ay binalot ng isang matingkad na kulay lila. Bagaman nakatuon ang pansin ni Gongke kay Azura, bigla siyang nakaramdam ng isang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang likuran na naging sanhi ng kanyang paglingon sa gulat. Sa gitna ng liwanag, napansin niya ang isang lelayan ng damit na humahampas sa hangin. Pamilyar ang kulay nito sa kanya kahit na ang figurang nakaroba ay may suot na maskarang tela na tila mabilisang tinahi. Agad na nakilala ni Gongke ang presensya ni Yihei sa kabila ng pagtatakip nito ng mukha. Sa paglitaw ni Yihei sa himpapawid, kalmado nitong ipinahayag kay Gongke ang layuning baguhin ang tadhana ng huli. Samantala, sa loob ng Dragon Sparrow, binalot ng matinding sindek ang lahat dahil sa biglang pagtalo ng energy reading sa kanilang mga monitor.
Hindi na makakilos si Direktor Wang Jiting sa tindi ng tensyon, lalo na nang magulo ang signal sa paligid at hindi na nila makita ng malinaw ang imahe ng nagaganap na labanan. Kumalat ang pagkabahala sa buong Wado habang ang mga mamamayan ay nakatingin sa dambuhalang puyo sa langit na bumabalot sa lumulutang na isla. Ang nakalululang lilang liwanag ay nagdulot ng iyak sa mga bata at takot sa puso ng mga nakatatanda, habang nagtatanong kung ito na ba ang simula ng pagsakop ng mga demonyong halimaw sa mundo. Sa harap ni Azura, buong tapang na tumayo si Hihei. Mahigpit na hinawakan ng halimaw ang kanyang 6 na dambuhalang talim at matalim na tinitigan ang bagong dating. Gamit ang isang malaking espada, itinuro ito ni Azura kay Hihei at maautoridad na hiningi ang pagkakakilanlan nito. Mula sa likod ng maskara, tanging ang salitang halimaw ang naging malamig na tugon ni Hihei. Sa gitna ng kalituhan ni Gomke at Azura, nag-imbento si Hihei ng isang katauhan at nagpakilala bilang Demon Child, isang miyembro ng tinatawag niyang Monster Organization. Hindi moari ni Azura ang kahulugan nito dahil wala sa kanyang impormasyon ang ganoong pangkat, kaya naman inisip niya na baka ito ay isa sa mga lihim na pukana ni Fu Hongsheng. Dahil sa kawalan ng pasensya, idineklara ni Azura ang kanyang pagnanais na patayin ang estranghero at mabilis na bumulusok paitaas. 6 na agos ng mga talim na kasing itim ng bakal ang hamati sa mga ulap, habang inilalabas ang annihilation slash na naglalayong lumunin ng buo si Hihei. Sa harap ng dambuhalang kalabang sumusugod, sandaling nakaramdam ng kaba si Hihei, ngunit sa isang iglap ay biglang naglaho ang kanyang anyo at iniwan lamang ang manipis na lilang usok. Namutla si Azura nang mapagtantong hindi tumama ang kanyang atake, at bago pa siya makabawi, isang dambuhalang lilang orb ng enerhiya, ang Tailed Beast Core, ang bumulusok mula sa itaas. Sa laki ng nasabing enerhiya, nagmistulang tuldok lamang si Azura bago siya nilamon ng isang napakalakas na pagsabog na nagpayanig sa buong Imperial University City at pumawi sa hamog sa paligid ng ilang milya. Nanatiling walang kibo si Hihei sa himpapawid habang pinagmamasdan ang pinsalang idinulot ng kanyang atake. Bagaman hilaw pa ang kanyang Jin Tenjan o sa template, napatunayan niyang sapat na ang taglay niyang mga teknik upang tapatan ang isang Lord-class na demonyong halimaw. Sa tulong ng Dark Sun Origin, lumitaw sa kanyang mga mata ang mahiwagang lilang bilog habang pinapuna ang ebolusyon ng emperador. Tahasan niyang inutusan si Azura na bumangon, sa paniniwalang hindi basta-basta matatapos ang isang demonyo sa ganoong uri ng pagsabog lamang. Hindi na nagpanggap si Azura at bumangon mula sa pagkakahandusay na nangangitim ang buong katawan. Habang humahalaklak ng nakatatakot, ipinagmalaki niya ang alikabok ng kamatayan na kanyang dala bago muling tumalon ng buong bangis patungo kay Hihei. Sa kabila ng bilis ni Azura na lampas pa sa bilis ng tunog, tila naging gapang na lamang ito ng isang suso sa paningin ni Hihei dahil sa passive na kapangyarihan ng Eye of Karma. Itinuring ni Hihei ang labanang ito bilang pagkakataon upang ihasa ang kanyang bagong S-rank template. Sa isang iglap, ginamit niya ang Dark Sun Origin at Black Red Matter upang magparami, hanggang sa mapalibutan si Azura ng 12-dosenang kopya ng Demon Child. Ang bawat clone ay nagtataglay ng lakas na katumbas ng orihinal, na naging sanhi ng muling panluluwa ng mga mata ni Azura sa tindi ng gulat at kalituhan. Sa loob ng 15 segundo, tila huminto ang takbo ng oras habang ang 12-dosenang kopya ni Hihei ay sabay-sabay na nag-ipon ng matinding atomic energy. Bagaman mas mahina ang mga clone at mabilis na bomb ibigay ang mga cell nito sa tindi ng presyon, nananatiling nakapanghihilakbot ang lakas na dala ng mga ito, lalo na sa tulong ng Hellstar's guiding power na kayang paigtingin ang puwersang nuclear ng makailang ulit. Naramdaman ni Azura ang tindi ng kawalang katarungan habang pinagmamasdan ang mga kopyang nakapalibot sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay magpakita, binalot siya ng matinding takot at pamumutla. Sa isang malakas na sigaw ni Hihei, mabilis na nagpakawala ng lakas ang bawat clone na tila mga kanya ng mga bibig. Dahil sa bilis ng pangyayari at sa pag-ikot ng maraming imahe ni Hihei na nagdulot ng pagkahilo, wala nang nagawa si Azura kundi mamaluktot at gawing panangga ang sariling kalamnan habang nanginginig na parang isang basang sisiw. Idineklara ni Hihei ang katapusan ng labanan habang inilalabas ang Grand Particle Immortal Slaying Array. 12-dosenang haligi ng atomikong lakas na kasing laki ng mga track ang sabay-sabay na tumama at nagsama-sama sa iisang punto. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng isang nakabubulag na artificial na araw sa langit ng Wado,
Isang liwanag na mas matindi at mas maliwanag pa kaysa sa tunay na araw, na naghudyat ng ganap na paglipol sa kanyang target. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.